Ayon sa kasulatan, tinig ng katotohanan, programang gabay tungo sa kaligtasan. Si Fernando Baisa Camacho Jr., matibay na saksi, katotohanan ng Diyos, laging pinanghahawakan lagi. Sa bawat aral na kanyang binibigkas, liwanag ng langit sa puso ay bukas. Maling aral ay tinutuwid niya, pag-ibig ng Diyos sa atin ay pinapakita. Ayon sa kasulatan, tayo ay pinapatatag sa bawat pahayag. Tayo ay itinataguyod, pagtatanggol ng pananampalataya, di umaatras. Salita ng Diyos ang sandata, apoy na naglalagablab. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Ang Diyos ang katotohanan, ito ang aming panata. Ayon sa kasulatan, buhay namin ay sa Kanya. Sa hamon ng mundo, tayo ay naninindigan. Tapat na aral laging pinanghahawakan. si Brother Fernando, tapat na bantayog, sa bawat salita, lakas ang naihahandog. Sa dilim man o bagyo, may liwanag na totoo. Bukas ang langit, handog na pag-asa. Sa salita niya, tagumpay ay laging kasama. Ayon sa kasulatan, Puso namin ay nag-aalala, tinig ng Diyos sa amin bumabalot at yumayakan. Ayon sa kasulatan, yan ang ating sigaw. Tinig ng katotohanan, umaalingaw-ngaw. Mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat kayo'y nananatili sa pagtupad sa kautusan ni Kristo na siyang Ten Commandments na hindi po natutulan ngayong hapon. Purihin ang Panginoon. Buhay namin ay sa Kanya. Ayon sa kasulatan, laging magliliyab ang aming pananampalataya. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po ay dapat ang ating live ay kagabing alas 10, ano ho? Kaya lang maraming mga kadahilanan kung minsan hindi natutuloy. Sa pagkakataon ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay patuloy tayong papainal lang sa ipapawid upang tayo po ay makapagkaroon ng isang natatanging pag-aaral gamit po
ang mga katotohanan na nasa banal na kasulatan at sa iba pang mga source of evidence na pwede nating magamit. Ano ho? Yan, sa pagkakataon din pong ito ay katulad po ng nakalagay dyan sa ating title, ano ho, ng ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po dito mga kapatid, yan, yung gansa, yan, o yung goose, yan nga ba ay karumal-dumal, ano po. Yan, kasi ito ay malimit na nagiging isa sa mga issue. Kasama na dyan yung pato, di ba? Kasi mga family, ano po yan birds family po yan So yan pong pag-aaralan natin ngayon. At doon po sa inyong mga kaibigan na may ganito ring questions, na may ganito ring natatanging pag-aaral, pwede nyo po itong isend sa kanila. Ano, yan. At syempre, tayo muna ay dadako sa atin pong pagbabatian. Kayo po mga kapatid ay binabati ko saan man kayong dako naroroon. Ang ayon sa kasulatan ay lagi nyo pong kasama sa bawat panalangin, na patuloy kayong pagpalain, pakaingatan ng ating Panginoon mula sa atin pong maghapong mga gawain hanggang sa ating pagkakatulog tuwing gabi. At patuloy na hangarin ng programang ito na sa lahat ng mga pintuan na mapapaabutan ng pabalitang ito, ang Diyos po ang patuloy ninyong maging sandigan at kayo po ipapatnubayan ng ating pong Panginoon. Ano ho? Alright, sinashoutout muna natin kapatid na Jason Dos Pueblos Jason, yan. Yan, nakalagay naman dyan sa ating screen. Ano po? Kay kapatid na Murillo Dadong, sabi na mapagpalang araw na hapon kap. Yan, no? Kay Ads Shine B, shout out po. Shout out din kay kapatid na Jonathan Reyes. Yan, kahapon pa ito nakaantabay si kapatid na Jonathan Reyes Ano po, shout out po sa inyo. Mag Wayen, shout out po sa inyo, mapagpalang hapon. Tisoy Simo Gomez, Ronald Galaan, shout out. Mapagpalang hapon kay Eric Obog. Ganon din kay Jose Dennis David Makapagal, Makapal. Yan, shout out po sa iyo kapatid na Jose. Kay Murillo Dadong, yan, shout out. Ganon din binabati natin mapagpalang hapon kapatid na Ariel Jimenez. Ang kapatid na CF Richard Galang, yan, shout out po sa inyo. Binabati rin natin ang kapatid na Emmanuel Apostol Samolde, ang kapatid na Michael Ochea. At sinashoutout din natin ang kapatid na Ruben Nakilada. Yan, shoutout po at mapagpalang hapon. Okay, at kay Agustin Oliveros, mapagpalang hapon. Shoutout din kay nabanggit ko na si Ad Shine B, ano? Jamie L. Teodosio, yan, J. Estemo, sa akin pong very cute, napakaganda, sexy na may bahay, Sterielen Camacho, ang aking very supportive na wife, ano po, yan, Salvador Ribas, yan, shout out KF4, yan si Salvador Ribas. Shout out din kay Michael Antonio Ilabo, Olivia D. Castor, mapagpalang hapon, Maui Oliveros Istaniel, John B. Kiobib Danke. Binabati rin natin Richie Cortez, ganon din si Marcial Serrano Jr. Shoutout din po kay Bus Jesse Raquinho. Ganon din binabati natin ang Samuel Taghap, kay Leonardo Paras, yan, sa presidente po ng ayon sa kasulatan, Samuel Patalinhog. Okay, binabati rin natin kapatid na nabanggit ko na ata ito, no? Si Jason Dos Pueblos Jason, shoutout po sa inyo. Elmer Cipriano, kay Leonard Avila, shoutout po. Pebuen Dalida, ang kapatid na Rolando Giodisico, yan, shoutout. James Reyes, ganon din kay Fernan Abalos. Binabati rin po natin Januario Perez,
Kay Darlene Arguelles, mapagpalang hapon. Harry Montibon, yan, shoutout po sa inyo. Shalom kay kapatid na Renato Sampan. Jackie Celis, shalom po. Rogie Makapas Magsukang, yan, salamat po sa inyong patuloy na pag-support. At shoutout kay Rubito Bartolome, yan. Okay. At mula dito sa ating live, meron ako nakitang dalawa nating mga gwapo't magigiting na mga kapatid. Plus natin sa screen, plus natin sa screen. Yan. Yan, alright. Kay Ace Watchman Camara, God bless Cap Fernando B. Camacho Jr. Yan. Likewise kapatid na Ace Watchman Camara. Shout out Alejandro Lomontad. Good after Cap, sabi niya. Sino babanatan natin ngayong Cap? Shout out Cap, watching from Aklan, Navas. Yan, sino babanatan? Oo. Wala pa tayong babanatan, kapatid. Okay, tingnan pa natin, yeah, sa kasalukuyan, ay yan po lamang ang ating nakikita pa sa ngayon. Pero itatry ko pang okay, i-ano ko muna to, yan. Ito po yung mga kasama natin ngayon sa live. Okay, pa-flash natin. Yan. So kasama natin ngayon sa live, kapatid na Alejandro Lumontad, Ace Watchman Camara, Olivia D. Castor, Jex Sumalinog, yan. Kay Jerome Dotimas, yan. Mapagpalang hapon po sa inyo at salamat po sa inyong pagsama ngayon pong hapon, at yung iba naintindihan naman natin kasi ngayon ay araw ng Wednesday, so busy po, nasa work sila, nasa school ang iba, yan. Pero ganun pa man, itong ating namang pag-broadcast ay hindi naman ito mawawala sa YouTube, lalagay natin to sa YouTube. Nagdadalawang backup tayo sa Facebook tsaka sa YouTube. Ang live po natin ay sa Facebook. After 1 month kasi binubura po ng Facebook pero sa YouTube po nananatili po itong ating program, ayan. Alright, so ang ating pong topic, ito pong inihanda natin, siya nga pala doon po sa mga may request ng paksa, ipagpamanin po ninyo kung hindi ko pa na ilulunsad, po. Yan, pero yan naman ay nakapila. Yan, unahin ko lang muna ito, na gansa. Yan. Goose, karumal-dumal nga ba? Yan. Bakit nabuo ang paksang ito? Minsan ay nag-flex ako nung aking kasing natuwa ako doon sa aking pinagbilhan ng mga patuka. Ay mayroon namang mga kapatid na tila baga may agam-agam, at yung iba naman ay malawak ang isipan, open-minded sila, yan. At dito nga ay mayroong mga nag-post, mga kapatid, yan, sabi ng kapatid na Maui Oliveros Estaniel, pangsabong yung patuka na yan, Kap. Kasi itong mga ito, kilala ito di ba, yung Thunderbird, yung GMP, at iba-iba pa, kilala po yung mga gamit na patuka para sa panabong, kaya sabi ni kapatid na Maui Oliveros Estaniel, pangsabong yung patuka na yung Kap, actually hindi lang naman pang mga panabong ang pinapatuka nito, at marami na mga ginagamitan ng mga patuka na yan, hindi lang panabong. Kaya nga sabi ko, yung ang chatback ko doon sa wall,
sa thread na ito, yung aking kakong inaalagaan mga manok na pang show type, no? Halimbawa yung Indio Gigantes, no? At meron pa yan, ano, yung ano pa ba ito? Teka ha. Para sa kaalaman lang ng lahat, ano? Yan, no? Meron tayong Indio Gigantes Dumpo o IG Dumpo, IGRRA na Malay. Yan, meron din tayong mga alaga rito na marami ito, mga kapatid, na ating mga pinagkakaabalahan, no? Kasama na dyan yung RIR natin, Rhode Island ano tawag dito, yung Rhode Island Red, no, na mga paitlugi natin. At kasama na dyan, naalagaan din natin yung pabo. Yan, no, nakita nyo nung nakaraan, pinlex ko, mga baby pa yung mga pabo. Ngayon malalaki na, mas malalaki na sa manok. At meron din tayo dyan gansa. Ayan, may bengala, mayroon ding pato, no, mayroon pa nga rin dyang itik, no. Yan, marami pong klase po yung alaga natin dyan. Yan. Ay ngayon ay nang sinasagot natin, mayroong nakaunawa, mayroon namang nagbibiro, no? Mayroon ding mga nagbibiro, ano. Sabi naman ni kapatid na Ricky Bell Masdilanon, Fernando B. Camacho Jr., sir, pwede ba yan pang sabong yung gansa at saka pabo? Yan. At nakakatawa yung ano ni kapatid na Ricky Bell, ano? At nagpost din, ano, si Pastor Dave Dalida Villaruel. Ito, kaibigan natin pastor. Sabi ni Pastor Dalida Villaruel, gusto ko din maranasang niyang ganyang buhay, no, madaming alaga. Nakakawala po ng stress, no? At nakaka-stress. Pareho. Pero malaga dapat nag-enjoy, mga kapatid, no? Yung misis ko very very supportive na, may bahay ko yan eh. Kaya kung minsan kumukuha kami ng mga ano ba tawag doon, mama? Mga scrap ng mga gulay, scrap ng prutas o anuman doon sa palengke. Naku, kasama ko po yan, mga kapatid. Kasi yan po yung ginagawa namin ay biniblend, ginagrinder ko po yan, ano, yung pinapaikutan ko ng LC para mapino ng bahagya. Tapos lalagyan natin ng mga patukang sangkap. Ayun, ay pinapakain natin sa ating mga alaga. Ano ho? Gan. Ganyan po yan, mga kapatid. Yan naman kanya-kanyang ano natin po yan, hilig eh. Ako kasi bata pa ako, talagang hilig ko na mag-alaalaga, no? Yan. Okay, so ganun din, no? Sabi ni James Etang, bro, talagang suportado mo mga mananabong Dati bro, noong di pa ako bumalik sa Panginoon, nag-aalaga ako ng magandang klase ng manok, panabong, pangbenta lang naman. Sinabihan ako ng kapatid ko na miyembro ng MCGI para ko na rin kinonsinti ang mga mananabong. Tulad po na sinasabi ko, mga kapatid, no? Yung pong mga binibreed natin ay mga pang show. Actually, hindi lang yan, may mga kalapate rin tayo. Kalapate, no? Nakita nyo naman, pinepex ko nung nakaraan. Ano po? Yan, hindi natin ini-endorso na magsabong. Wag po ninyong isipin na como nagpost ako ng binibilhan kong patuka, ini-endorso ko na kayo'y magsabong. Hindi po. Ayan. Sabi ng kapatid na Kihong G. Alex, yung gansa bro, kanumal-dumal yan. Ayan. Dito pumasok, mga kapatid, yung ating magiging paksa.
Yan, totoo ba na yung gansa ay karumal-dumal? Yan, diyan po pumasok yan eh. Sabi ni kapatid na James Egang, okay, ayun, naintindihan naman niya, no? Accepted naman niya. Concern lang ako, baka ma-misunderstand ng iba. Ayun, salamat kapatid na James Egang. Yan, may mabuting puso kapatid na James Egang, hindi, makikita natin yung kanyang concern bilang kapatid sa pananampalataya. Yan, hindi bilang bashers, no, kundi bilang kapamilya. Ayan, so ganun din, kay Estelita Hernandez, baka dyan ako maka-order. Ayun, kasi nga nag-ano ako doon pinlex ko po yun Kay kapatid na Gideon Solweta, yan, maganda yan friend, sabayan mo ng pag-alaga ng manok. Ayan, at sabi ko nga, hinihintay ko yung galing sa kanya, kasi si kapatid na Gideon Solweta, may mga dumpo, meron po siyang mga dumpo, mga malalaking klase ng manok, parang shamu rin po yun. May usapan po kami na ako po ay kanyang bibigyan. Yan. Talaga at yun excited nga akong magkaroon Etong kapatid na Gideon Solweta, Adventist po yan, pero hindi po yan mananabong pero natutuwa lang din mag-alaga ng manok. Ayan, yung manok niyan hindi po Texas kundi yung pong malalaking uri ng manok. Ayan, kaya hindi ko mo bumibili ng patoka, mananabong na Okay, Leomar Balasabas, wala kalang indio gigante dyan kap, parang wala ka bang, ganun ibig sabihin, sabi ko gusto kong magkaroon din ng indio gigante, yung galing kay kapatid na Leomar Balasabas. Ayan, magbibigay naman siya. Yun, nagkausap nga kami. Ayun, at napakabait naman ng ating kapatid na ay magkakaroon din ho tayo ng indio gigante na manok galing kay Leomar Balasabas. Ayan, kaya lang nasa malayo kasi sila, kaya maghihintay pa sila ng papunta rito. Pero sabi niya nung chat niya nung nakaraan ay by December ay merong tawag dito, mayroong kukuha at isasabay na yung akin papunta rito. Kaya salamat kapatid na Leomar Balasabas. Yan, ulitin ko po sorry, nabuo yung paksang ito dahil doon sa pinost ni Kihong G. Alex, yung gansabro karumal-dumal yan. Ito namang i-ayos natin. Ito namang chat niya, hindi naman natin to tinatayang basher, mga kaibigan kasi natin ito mga natin to. Ngayon naisipan ko lang gawin ng paksa, di ba, para mapakinabangan naman, kasi kino-question din naman kasi ng iba ito at meron ding mga Adventist talaga nagtatanong, yung panggansa pwede ba kainin ng isang Adventist na mananampalataya? Ayan. Ngayon, bago tayo siyempre dumako, tayo muna ay dumaan sa pananalangin para tuloy-tuloy na yung ating pagsimula total. Nakabati na tayo, na-shoutout na natin sila. Teka titingnan ko muna, baka may maihabol tayong ma-shoutout bago tayo pumunta sa tuloy-tuloy nating pag-aaral. So far wala naman, ayan. Alright, sige, tayo muna mga kapatid ay dumako sa isang maikling panalangin. Let us pray. Dakila po naming Ama, ng tahanan ay nasa kaitaasan. Isa pong pribilehiyo na kayo po ay muli naming makausap, pakadaupampalad sa mga ganitong pagkakataon.
Patnubayan po, Ama, sa pamamagitan ng inyong Santong Espiritu ang aming magiging pag-aaral. At patuloy na pangunahan ng inyong malawak na pag-ibig ang programang ito. Punuin po ng biyaya ang mga makakasubaybay na ito, saan mang dako sila naroroon. Sa aming pong pag-aaralan, patuloy po kayong mga siwa. Kayo po ang maging patnubay ng aming gagawing pag-aaral ito. Hangad po ng programang ito na maraming kaluluwa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng biyaya ng aming pong Panginoong Jesucristo. Muli po, binabalik namin ang aming pagluwalhati, ang aming papuri sa inyo. Laki po ng pasasalamat na kami pinahintulutan ninyo na magkaroon ng ganitong pag-aaral sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Ang ating pong topic, no, gansa o ghost. Karumal-dumal nga ba? Ayan. Siguro mga kapatid, isama na natin dito yung duck family, no? Lahatin na natin kasi para maging ano naman, hindi na pa isa-isa, no? Bagamat ang ating paksa tungkol sa sa gansa, kasi nga dahil doon sa post, pero ituloy na natin, ayan, no? Sama na natin yung swan kasi family rin yan, no? Duck family rin po yan, yung swan, kahit na iba't ibang mga strain ng swan, isama na natin dito. Yung tinatawag na mute swan, yung whooper swan, no, trumpeter swan, sama na natin yan, no? Basta't nasa kategorya ng swan. Ganon din yung mga gansa. Kasi mga gansa may mga strains din po yan, yung Canada Goose, sama na natin yan. Snow Goose, pati yung tinatawag na Gray Lag Goose, no? Goose, yan, sama na natin yan. At pati yung pato, pato, sama na natin yan. Lahat ng uri ng pato, sama na natin. Yung Maillard duck, sama na natin, no? Yung teal duck, pintle duck, yung gadwall duck na tinatawag, sama na natin kasi duck family rin naman yan, yung Peking duck, sama na rin natin, at yung iba pang mga species na mga magkakapamilya, kasama yung whistling duck, yan, yung shellax duck, sama na natin, lahat na ng mga kapamilya nito, yan, isama na natin dito sa ating pong pag-aaral. Ngayon ay ipinagpapatiuna ko muna mga kaibigan, ito lang yung ating naging tema, ito lang naging paksa, pero ang gagawin natin, lalahatin na natin, at sa paunang entrada, gusto kong maunawaan po ninyo na kailanman ay hindi binanggit sa Biblia o sa lumang tipan ang gansa bilang kasama sa ibong karumal-dumal. Hindi po siya ibinibilang na karumal-dumal. Yung iba mayroong nagsasabi kasi yung paa niya hindi naman baa kasi buo yan. Matandaan ho natin, ito pong duck, ito pong swan, ito pong goose, Peking duck, hindi po siya kasama sa kategorya ng hayop na lumalakad, katulad ng baboy, aso, kalabaw. Hindi siya kasama roon. Siya po ay nasa kategorya ng ibon. Okay? At sa Biblia, sa lumang tipan, hindi po binanggit yung gansa, yung swan, yung Peking duck, yan, yung duck mismo, hindi siya kasama sa tinatawag na mga ibong karumal-dumal o unclean birds. Okay? At dahil hindi ito kasama sa listahan ng mga ibong ipinagbabawal kainin doon sa Levitico 11 at Deuteronomy 14,
Ang gansa po mga kapatid, kasama na yung swan, yung duck, yung peking duck, yan po ay mga itinuturing na malinis. Ibig sabihin, sa batas ng mga Hudyo ay pwede po itong kainin. Actually, ito po ay kabilang sa tinatawag na kosher foods. Ayan, ngayon, siguro utay-utayin natin. Utay-utayin natin. Basahin muna natin ang Kapitulo 11 ng Aklat ng Leviticus mula Kapitulo 13 hanggang 16. Yan. Ano sabi sa atin? At sa mga ibon, focus tayo sa ibon, kasi nasa kategorya sila ng ibon eh. At sa mga ibon ay ariin ninyong karumal-dumal ang mga ito, hindi kakanin. Mga karumal-dumal nga. So nakikita ninyo yung paglalagay ng emphasize, yung paulit-ulit. Sa Biblia kasi pag inuulit ang salita, talagang mahalaga po yan eh. Diba? Katulad nung katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yan. Pagka inuulit ang kataga, talagang yan po'y napakahalagang bilin. Yan ang kaibahan po ng banal na kasulatan. Dito naman, at sa mga ibon ay ariin ninyong karumal-dumal ang mga ito, hindi kakanin. Mga karumal-dumal nga. Ayun. So mahigpit, isang mahigpit na pag-aatas. Ano itong mga ibon na dapat ariing karumal-dumal, na hindi dapat kainin? Sabi rito, ang agilang dumudurog ng mga buto, at ang agilang dagat, at ang lawin, at ang limbas ayon sa kanyang pagkalimbas, lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak, at ang abestrus, at ang kotakabras, at ang gaviota, at ang gabilan ayon sa kanyang pagkagabilan. Yung iba rito ay hindi ko tawag dito, hindi ko may paliwanag yung itsura ng mga hayop, pero kumuha ako ng mga pictures para maunawaan lang natin. Okay? Isa-isahin natin, Of course, ang agila madali na kilala natin, kahit na mayroong iba't ibang species ng agila. Pero yung kanyang itsura, alam natin na yun ay agila. Lawin, yan, limbas, yung uwak, yung uwak kasi akala ng iba itim lang pero hindi po. Ang uwak po meron ding kulay puti. Dito sa amin may nakikita akong lumilipad dito na kulay puting uwak. Yan, mayroong itim na uwak, mayroong puti. At minsan may nakikita kami rito na ibang rin ng uwak. Yan, ayon sa pagkauwak, sa lahat ng uwak bawal kasi ang kainin. Ano pa binabanggit ng talata? Abestrus. Yan. Yung abestrus kasi na nasa ang Biblia, salita po yung Espanyol. Ibig sabihin po yan ostrich. Yan, So, bawal silang kainin ayon sa binasa natin. Ano ba Hebrew word yan? Halyaana yata, Halyaana, abestrus. Yan. So, chotacabras, salitang Spanish din po yan, yung salitang chotacabras or cotacabras. Yan. Yan po yung nightjar sa wikang English, Yan. Yung gaviota, ayun, nasa picture po, gaviota ay salita rin pong Spanish, seagull po sa English. Yan. Yan po yung ibong dagat. Kung mapapansin nyo, lagi po yung nasa katubigan. Gabilan, yung salitang gabilan ay Spanish word din po yan. Ang ibig sabihin po niyan ay hawk sa English, Yan, katumbas po yan ng halos katumbas ng lawin, parang ganon. Halos kapareho din siya ng lawin. Yan. At makikita pa natin na ang mga ito, kalimitan sa kanila na nabanggit dito sa Levitico 11, kalimitan ay mga maninila, mga mandaragit.
So nakikita po ninyo, no? Sila po yung mga kumakain, dumadagit ng mga hayop, etc. etc. Ano po? Yan. Sa talatang 17, kasi binasa natin 13 hanggang 16, tuloy natin sa 17-19. At ang maliit na kwago, at ang sumormoho, at ang malaking kwago, at ang kwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre, at ang sigwena, ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabag-kabag. Ayun. So nakikita ninyo, no? Hindi po kasama na nabanggit dito yun pong goose o yung gansa. Wala po sa listahan na sinasabing ariing karumal-dumal. Hindi nakalista rito na sila ay hindi pwedeng kainin. Binibigyan ng emphasize ng talata, lahat po ng nakalista rito, yun po ang bawal kainin sa mga ibon. Kaya nga nagkaroon ng pagdidiin eh. Sa mga ibon ay ariin ninyong karumal-dumal ang mga ito. Alin yung ito? Yung babanggitin po, yung ililista. Ayan. Hindi kakanin. Bakit? Mga karumal-dumal nga. Ayon. Alin yung karumal-dumal na mga ito? Yun yung nabasa ho natin. Yung mga nabanggit na yan. Wala po dyan sa listahan na yan. Yung pato, yung gansa, yung swan, yung bibi, yung itik, hindi po kasama yan. Okay? Yan. Kasi sa batas po ng mga Hudyo, alam naman natin, very sensitive sila pagdating sa kalang mga kosher foods. Masyado nila itong hinihimay-himay. At ayon sa kanilang mga standard reference, mamaya ilalabas ho natin, na itong gansa, pato, itik, pekendak, at yung iba pang mga kauri nito, sila po ay kinakain ng mga Hudyo. Kasi nga, hindi sila, unang-una, hindi sila kasama dito sa listahan ng aklat ni Moises o dito sa Torah. Hindi sila kasamang nabanggit. Yan. Ibig sabihin, kapag hindi nabanggit dito, ang tawag po riyan ay malinis na ibon. Yan. Pwede silang kainin. Hindi sila itinuturing na karumal-dumal. Hindi sila itinuturing na marumi. Yan po ang ibig pong sabihin niyan. Malinis po ang gansa, ang pato, pekendak, yung gansa. Yan. Malinis po sila. Hindi sila kasama sa listahan ng mga ito. Ngayon, inuuri ko rin, ano ba itsura ng mga binabanggit dito? Yung kwago, alam natin. Yung sumormoho, medyo hindi ko ito picture, pero hinanapan ko ito ng pictures. Ito yung paglalarawan sa atin. Of course, kwago, kahit anong uri ng kwago yan, may sungay o wala, alam natin ang itsura ng kwago. Yung sumormoho, ayun. Sila yung mga maninila sa katubigan, yung pelikano, yung may bulsa yung kanyang bibig, yan. Yung buitre, itong buitre, malimit na tumakita kung saan maraming mga patay na hayop, nandoon po yan silang nanginginain, di ba? Yan. Ano pa? Yung sigwena na binabanggit doon sa Levitico 11. Yan po itsura po niyan, Yan. Yung abubilya. Yan, isa po yung makulay na ibon. Yung abubilya, salita pong Espanyol, Spanish word po yan, Yan. Yan po natin mailalarawan, Yan. Actually, medyo matagal akong naghanap ng abubilya, pero isa lang ang tinuturo, Ito yung makulay na ibon, mayroong manipis na mahabang tuka. Yan.
Parang hopi yata ang tawag dyan sa English, ano? Ibong hopi, yung kung tawagin ng iba. Ayan, no? At parang wala ito dito, hindi ito natural dito sa Pilipinas, sa ibang bansa ito, no? Ayan. So, yan, yung tagak. Oh, alam na natin, ano? Yung tagak, yung paniki, kabag-kabag, no? Yung paniki, iba yung sa kabag-kabag, kasi kabag-kabag medyo malalaki. Yan, no? Yung paniki maliliit. Sila po yung mga binibilang na karumal-dumal. Hindi sila kinakain, ano? Karumal-dumal sila. Ayan. Ngayon, meron pang isang talata doon sa Deuteronomy 14, listahan din ng mga karumal-dumal na mga ibon. Doon sa 14, talatang 11 hanggang 18, utay-utayin ulit natin. Sa lahat ng ibong malinis ay makakakain kayo. Ngunit, may pasubali, ano? Ngunit, ang mga ito hindi ninyo makakain. Alin yung binabanggit na ang mga ito hindi ninyo makakain? Itong mga nakalista rito. Yan. Kapag hindi nakalista rito, tinatawag na yun ng Deuteronomy 14 na ibong malinis. Pwedeng kainin. Pero, ngunit, ang mga ito'y, yung nakalista, hindi ninyo makakain. Ayan. Ano-ano itong nakalista? Ang agila. Ang agilang dumudurog ng mga buto. At ang agilang dagat. At ang ekseo. At ang halkon. Ang lawin. Ayon sa kanyang pagkalawin. Lahat ng uwak ayon sa kanyang pagkauwak. At ang abestrus, at ang chotacabras, at ang gabyota, at ang lawin ayon sa kanyang pagkalawin. Ang munting kwago, at ang malaking kwago, at ang kwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre, at ang sumormoho, at ang sigwena, at ang tagak ayon sa kanyang pagkatagak, at ang abubilya, at ang kabag-kabag. Lahat ng ito ay hindi ninyo makakain, sabi ng Deuteronomy 14:11. Lahat ng nabasa natin, mga nabanggit, hindi sila itinuturing na pagkain. Sila po ay karumal-dumal. Yung hindi po nabanggit, itinuturing po ng Deuteronomy 14:11 na ibong malinis. Pwedeng kainin. Ayan, no? So, malinaw po yun, mga kapatid, ha? O ngayon, punta tayo sa issue ng swan. Kasi meron pong mga translation na lumabas na swan. Ayan. Tanda natin, pinag-uusapan po natin ibon, ha? Okay. Ito yung isang issue mula sa Levitico 11, Kapitulo 11, talatang 18, na ibong hindi ipinakakain. Ayan. Sa King James Version, ang nakalagay, and the swan, and the pelican, and the gier eagle, ito'y hindi makakain, ayon sa Levitico 11. Ngayon, sabi mo, Brother Fernan, hindi kasama sa listahan yung swan, yung pato, yung bibi, yung ano. Bakit sa King James Version nakalagay? And the swan, letra por letra. Yan, no? Itong issue na ito, matagal na itong sinagot ng ating mga pastor, ng ating mga pastors, mga laymans, at ng ating mga authorities. Isa na diyan si Dr. Gideon Durante. Yan. Na sumagot kung yung bang swan na pagkakasali ng Levitico 11:17 sa King James Version at sa iba pang mga version ay tama ba o angkop ba? Ano? Yan. Ang sagot ni Dr. Durante ganito. Mula sa kanyang aklat ni Dr. Durante, Dr. Gideon A. Durante, na diskusyon sa mga doktrina. Copyright 1991.
ika-2 tomo, PUC Printing Press, Puting Kahoy, Silang, Cavite, Philippines, sa pahina 100, ba't ganun yung Puting Kahoy, nag-double T. Ayan, bawasan natin ha, 2 yan eh. Ayan. Bawasan muna natin. Ayan. Ayan. Sa page 177, 167, ayan, sabi rito, batay sa orihinal na talatang Hebreo, ang salitang swan ay maling salin. Ayan, no? Si Dr. Durante, hindi ito basta isang ordinaryong professor. Talagang siya ay mayroong expertise pagdating sa biblical languages. At alam naman natin yun, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ayan. Sabi ni Dr. Gideon A. Durante, doon sa talatang Levitico 11:18, batayan niya sa orihinal na talatang Hebreo, yung salitang swan ay maling salin. Ang salitang swan ay salin mula sa Hebro na teshemet, na ang tunay na kahulugan ay ol or kwago. Tumpak ang salin sa Bibliang Tagalog. Yan sabi ni Dr. Durante, no? Ano ba yung nasa Bibliang Tagalog? Yung po sinitas niya. At ang kwagong tila may sungay, at ang pelikano, at ang buitre. Yan po ang tamang salin. Sabi ni Dr. Gideon A. Durante. At nakita nyo naman, ito ay aking pinicture, no? Picture na lang po yan, okay? Now, page 177, baba tayo sa pahina 178. Ganito sabi, ang orihinal na Bibliang Hebreo ay hindi nagpapahayag na ang swan ay karumal-dumal. Ang swan, itik, at gansa ay mga kosher food, mga naangkop na pagkain para sa mga Israelita ayon sa kanilang gawi at mga sulatin. Nangangahulugang ang swan at itik ay pwedeng kainin, hindi karumal-dumal. Ayun. So dito pa lang, mga kapatid, ay malinaw na na hindi karumal-dumal ang swan. Yan. Yung mga nababasa nating translation tulad ng King James Version sa particular na talata ng 1:18 ng Leviticus na tumititik sa salitang swan ay mali pong salin. Ayon sa ating mga pinagpipitagang mga doktor ng kasulatan, kabilang na si Dr. Gideon A. Durante. Ano po? Yan. Na hindi basta-bastang profesor, kundi talagang mayroong malalim na kaalaman at expertise sa biblical languages. Okay po, malinaw po yan, mga kapatid, ano? Yan. Kasi nga naman, kung titignan ninyo yung Biblia Hebraica, ang nakalagay nga naman ay ganito ang nakalagay, ano? Yan. Woet ha teshemet, woet ha nga at woet haraham. Na kung titignan po ninyo, nilagyan ko ng tawag dyan, ng highlights. Yan. Yan po yung sinasabi ni Dr. Durante na sa itang teshemet, na ang dapat na salin ay kwago. Yan. Ano po? Yan. Kasi kung swan, no, ang talagang dapat na salin, dapat hindi teshemet ang ginamit. Dapat ganito. Yan. Dapat ang nakalagay sa kasulatang Hebreo, beet ha harbur, beet ha kaat, beet ha rakam. Yan. Dapat ganoon. Yung may highlights, ano, kasama yung kanyang definite article na ha. Yan, dapat nakalagay dyan barbur. Yan, ha barbur. O ang swan. Yan.
Kung ito sana ang nakalagay sa Bibliang Hebreo, magiging tama yung isipan ng iba na yung swan, pato, itik, gansa, goose, yung gansa na nga, ay hindi siya pagkain. Karumal-dumal siya. Kaya lang, hindi mo ito mababasa sa biblical, sa Bibliang Hebreo. Okay? Hindi mo mababasa itong mga salitang beet, ha, barbur, beet, haga, at beet, ha, raham. Hindi po. Okay? Ang mababasa po nyo ito. Yan. Sa harip ng barbur, ang kung mababasa ninyo, teshemeth. Yun. Na siyang sinasabi ni Dr. Durante. Kaya magkaiba ito, nilagay ko dito yung comparative Hebrew, no? Yan. Yung nasa taas, yan po ang talagang nasa Biblika Hebraika o tekstong Hebreo. Samantala, ito namang nasa ibaba, na naglalaman ng swan ay wala po sa alinmang biblical na sa alinmang Bibliang Hebreo. Wala po. Kaya yun pong mababasa ninyo na swan sa King James Version, inuulit ko po, nilalagyan ko ng diin, tulad ng sinabi ni Dr. Gideon A. Durante, ito po ay maling salin. Maling salin, no? Kaya nga nang magkaroon ng study si J.P. Green Sr., okay, mga bandang 1960s to 1990s, inilabas niya yung Modern King James Version na ang publisher ay Sovereign Grace Publisher. Ayan, So, yung kasing King James ay kung hindi ako nagkakamali ay Thomas Nelson po ata yun ang publisher, no? Ito naman ay Grace Publisher, yan. At ang nanguna rito, ang project nito ay mula kay J.P. Green. Iba ito sa King James Version. Ito naman Modern King James Version, na ang layunin po ng Modern King James Version ay gawing mas malinaw. Yun ang layunin ni J.P. Green, no? Gawing mas malinaw yung mga kataga, yung mga salita, yung mga phrase doon sa King James Version ng 1611. At yung mga King James Version short for 1611. Gusto niyang bigyan ng mas malinaw, mas diin, no? Yan, pagaanin. Ayan. I-simplified. Yan. Itama kung mayroong pagkukulang. Ayan, Kaya nang inilabas ito ni J.P. Green, ganito na natin mababasa. Wala na po yung salitang swan. Ang nakalagay na, and the barn's owl, and the pelican, and the old vulture. Yan. Hindi na niya inilagay na swan, kundi owl na. Yan. Katulad na binabanggit ni Dr. Durante. Okay? So yan po yan mga kapatid, Ngayon, ito'y Modern King James Version. Noon namang 1982, inilunsad rin yung tinatawag na New King James Version. Iba rin ito sa King James Version at Modern King James Version. Ito naman New King James Version. Ayan, ang publisher nito ay Thomas Nelson, katulad ng King James Version. Ano ang layunin kung bakit nagkaroon ng New King James Version? Para magkaroon ng isang modernong version ng King James Version. Yan, modernong version ng dating King James Version. Okay? Ang layunin din, mapanatili din yung mga poetic styles na ginamit ng King James. Okay? Kung mayroong pagkukulang, itatama. Kung may pagkakamali, papalitan ng tamang kahulugan. At syempre,
bumatay ang New King James Version sa mga Masoretic text ng Old Testament, bumatay rin siya sa Textus Receptus na yung New Testament, ano ho, yan, katulad ng textual base na ginamit din ng King James Version. Okay? Kaya kung titingnan niyo itong New King James Version, ito yung official na ano yan, o official at pinaka kilalang modern update ng King James Version. Nakalagay dito hindi na swan, di ba sa King James Version ay swan, dito hindi na, white owl. Yan. So white owl. Thank you, mama. Ayan. Itinama na nila. Kasi nga, mula sa salitang tenshemeth, ang dapat nakahulugan na pagkakasalin dapat ay owl o kwago. Yan. So, nagkakaroon na ng revision. Kaya, sa amin, Dr. Durante, tama yung saling Tagalog. At ang kwago, yan. Yan dapat ang salin, hindi swan. Okay? Kahit naman doon sa New Filipino Version, ang nakalagay din, kwagong may sungay. Yan. Kasi ito yung tamang salin. Okay? So at least nagkakaintindihan na tayo rito, mga kapatid, ha? Ngayon, maliban pa dyan sa Levitico, meron isa pang issue doon naman sa Deuteronomy. Mababasa naman ninyo sa 14:16 ng King James Version. The little owl and the great owl and the swan. Ayun, may swan uli. Pag tinignan nyo po ulit ito sa Biblia Hebraica, ilapag natin. Ang nakalagay naman ay tenshemeth. Ganun pa rin. Kaya ito masasabi natin, mali ring saling ito. Yan. Kasi nga, kung swan ang nakalagay, dapat hindi tenshemeth ang nakalagay. Kundi dapat dapat ito barbur. Yan, hindi tenshemeth, dapat barbur. Kaya lang hindi barbur ang nakalagay, kundi tenshemeth. So maliwanag na ang issue ng 14:16 ng Deuteronomy ay katulad din ng issue ng Levitico 11:18. Mali ring salin. Yan. At ang tamang salin ay ito pa ring saling Tagalog. Ang munting kwago at ang malaking kwago at ang kwagong tila may sungay, yan po ang tamang salin. Yan. Sa New Filipino Versions, ito po ang inilagay nila. Lahat ng uri ng kwago, sisnes. Yan, di ba? Ganon din sa saling sambayan ng Pilipino. Kwagong liit, kwagong taingahan at kwagong kamalig. Wala kang mababasa ngayon na pato, bibi, itik, o gansa, ano pa ba? O swan, wala. Yan. Yan talaga ang dapat na salin. Okay? So, sana nagkakaanohan tayo, mga kapatid, nauunawaan ninyo, naiintindihan ninyo, at nauutay-utay natin. Ano po? Yan. Ngayon, punta tayo sa mga external evidence. Maliban doon kay Dr. Gideon A. Durante na nagpapatunay at dito sa mga Bible versions na yun pong swan, tulad ng swan, pato, itik, ano pa ba yun? Mga kahalin tulad niyan ay hindi kasama sa listahan ng karumadumal. Ano po? Yan. Punta tayo dito sa ministry. Ito, magazine po natin ito, mga Seventh-day Adventist. Yan. Sa ministry. Ito po isang international journal
for Pastors, yung ministry magazine. The Swan of Levitico 11. Yan, ano ho nakalagay dyan? Is the Swan of Levitico 11 18 and Deuteronomy 14:16 identical with the Swan of today? Yan. Ano daw? Yun daw po bang gansa na nasa Levitico 11:18? At yung gansa na nasa Deuteronomy 14:16 ay pareho ba ng swan o ng gansa sa ngayon? Natanong po yun eh. Is our present swan of the same kind or family as the duck? Yun daw bang kasalukuyang gansa? Yun daw bang kasalukuyang gansa? Ay kabilang ang kasalukuyang gansa ba? Ay kasama o kabilang sa parehong uri o pamilya gaya ng pato, tama ba? Or family as the duck? Yan, tanong po yan eh. Ano pa yung dagdag na tanong? And is the flesh of this family of fowl objectionable? Yan. At ang laman ba? And is the flesh? At ang laman ba? Ano ba to? And is the family of this family of fowl? At ang laman ba ng pamilyang ito ng mga ibon ay maaaring, ang tawag dyan, objectionable, hindi katanggap-tanggap na sa pagkain, something like that. Pwede ba yang pagtakhan? Yan, ano sagot? Our commonly known swan, on the other hand, is a bird of the duck family. The feeding habits of this kind are aquatic, and the flesh is not in the Mosaic list of the unclean and forbidden. Ayun. Maliwanag sinasabi ng ating ministry magazine. Yung karaniwang kilalaan niya nating commonly known, yung karaniwang kilala nating gansa, swan yan, di ba? Gansa, tama ba man, gansa. On the other hand, sa kabilang banda, sa kabilang panig, ayan, ay kabilang sa pamilya ng mga pato. Duck family nga kasi yan eh. Ang ugali nitong kumain, the feeding habits of this kind are aquatic. Ayan. Ang ugali nitong kumain, paano ba to? Nahirapan ako rito The feeding habits of this kind are aquatic. Basta Pagkain nila ay aquatic, nasa tubig. Yan, and is not in the Mosaic list. At ang laman nito ay hindi nakalista o hindi nakatala sa kautusan ni Moises o doon sa Mosaic list, sa batas ni Moises, bilang unclean, bilang karumal-dumal. Maliwanag pa and the flesh is not in the Mosaic list of the unclean and forbidden. Yung laman nito ay hindi nakalista sa batas na talaan ni Moises bilang karumal-dumal at ipinagbabawal. Kasi nga nakita naman natin, inisa-isa natin yun pong Levitico 11, Deuteronomy 14, tungkol doon sa binibigyan ng emphasis na yung mga ito
na yung mga ika, sabi ng talata, ay tumutukoy lamang doon sa mga nakalista. Yung Swan, yung family nila, yung Duck family, hindi po kasama roon. At itinama na nga sa atin yan ni Dr. Gideon A. Durante. Pwede po silang kainin kasi sila po ay mga kosher foods. Yan. Now, dagdag pa tayo ng referensya. Punta naman tayo dito sa Mishnah Chunlin. Yan. Dito sa Mishnah, ano po? Ang Mishnah po ay isa sa kanilang mga mahahalagang kasulatan, mga kapatid, o literature. Ano po? Kaya ang isang mag-aaral ng Biblia, pinupuntahan din yung nilalaman ng Mishnah para hindi siya nalilihis ng pag-aaral, lalo na pag may kinalaman dito po sa mga kosher foods. Ayan. Dahil ito pong mga rabay, ito pong mga karugtong nating mga Hudyo, sila po ay mayroong malalim na pag-aaral tungkol po dito sa mga kosher foods nila. Ayan. Ayan. Ito po kasing Mishnah, sabi kasi rito, itong Mishnah ay libro ng Jewish tradition. Libro ito ng talaan ng kalang day by day na gampanin. Isa na rito, yun pong may kinalaman sa kanilang mga kosher foods. Yan, nakalagay pa nga rito Digest of Oral Laws, Interpretation of Torah by the great rabbis. Yan. So yan po ang Mishnah. Actually, dalawa ang Mishnah, di ba? Na parehong nasa ilalim ng yung isa ay nasa Babylonian Talmud, yung isa naman nasa Palestine Talmud, no? Pero dito sa Mishnah Chunlin, sa 3:6, no? Yan. So makikita niyo po diyan na ang Mishnah ay hindi po nagbibigay ng mga listahan ng tawag dyan. Pag binasa nyo po kasi hindi siya listahan ng mga clean birds katulad ng nasa Deuteronomy, kundi nagbibigay po siya ng mga palatandaan kung ano yung ipinahintulot na kainin, kung ano yung kosher foods o yung kosher birds. Tinignan ko po kasi ito hindi siya kagaya ng Levitico 11 at Deuteronomy na nandun yung mga pangalan ng mga hayop. Hindi siya listahan ng mga clean birds, kundi nakalagay lang dito, sinasabi lang dito yung mga palatandaan kung ano ang dapat kainin. Alin ba yung mga palatandaan para maging kosher. Yan. At ayon din po dito sa Mishnah, yung lahat po ng mga ibong mandaragit, yung mga mandaragit, mga maninila, sila po hindi kinakain. Yung pong ano nila rito Okay, pero yun pong mga gansa, pato, yung mga family nito ay kanila pong itinuturing na kosher foods. Pwede pong kainin. Ano po? Yan po ang ano sa kanila. Kaya makikita niyo po diyan, nakalagay diyan. Ito'y inilagay ko po yung Aramaic yung Aramaic words po niya, Ang Aramaic po ay Hebrew din, mga kapatid, nakalagay diyan. Uutay-utayin ko lang para kahit papaano
ay ma-practice din ako magbasa kahit hindi fluent sa Hebrew. Ha? Hakol Mekhal Haof Hatahur Ye Elo Hen Ha Anto Ha Semanim Baot Kol Shes Tu Etzba Yetera Bi Sekek Bi Korikban Nechlaf. Yan. Medyo mahirap talaga basahin ang Hebrew from right papunta dito sa left, baliktad po kasi sila, no? Yan. Ano yung translation? Ito sabi, lahat ng ibon ay maaaring ituring na malinis. At ito ang mga palatandaan ng malinis na ibon. May dagdag na daliri. Yan, may craft. At ang lining ng gizzard, lining ba to? At ang lining ng gizzard ay madaling matanggal. Ano po? Ayan. So lahat daw po ng ibon ay maaaring ituring na malinis ayon sa Mishnah. Ano? At ito, yung mga palatandaan anya ng malinis na ibon, dapat mayroong dagdag na daliri o extra to. Yan. May dagdag na daliri. Tapos may crop. At yung lining ng gizzard madaling matanggal. Bilang pagdidiin, ang sabi nito, ito ay malinis. Yan, no? Pasok po dito ang gansa, ang pato, yung bibi, yung itik. Sila po ay pumasok sa mga palatandaang ito bilang kategorya ng malinis na ibon. Kaya itinuturing itong kosher ng mga Hudyo. Sana wag kayong malilito, ano? Yan po ang kanilang tala. Kaya sabi ni Dr. Durante kanina, balikan natin yung kaya Dr. Durante, no? Ayan. Ang orihinal na Bibliang Hebreo hindi nagpapahayag na ang swan ay karumal-dumal. Ang swan, itik, gansa ay mga kosher foods, mga naaangkop na pagkain para sa mga Israelita ayon sa kanilang gawi kinagisnan, at mga sulatin sa kanilang mga literature. Kasama na rito yung Mishnah na binabasa natin. Kaya sabi nila, yung swan, sabi ni Dr. Durante, itik, pwedeng kainin, hindi sila karumal-dumal. At isa na rito, nabasa natin, yung The Ministry Magazine natin, at itong Mishnah Chulin. Yan. Ngayon, maliban pa riyan, itutuloy lang po ninyo ang basa. Ito naman nakalagay pa dito sa Mishnah. Ano sabi? No? Yan. Elosimanim Baof Kol Shes Lo Etzba Yetera Besepekye Goregan Goregvan Nechlaf Tahur Bekol Doresh. Yan. Tapos Das Tame. Yan. Sa translation, Tagalog, ang mga palatandaan sa ibon ay ganito. Ito raw, mga palatandaan. Bawat ibon na may dagdag na daliri at epektibong kuko at tuka na natatanggal ang buto ay malinis. Ang bawat ibon na mandaragit, marumi. Ayun. Yun palang mga ibon na mandaragit, marumi pala yun. Pero yung mga ibon na mayroong dagdag na daliri at epektibong kuko, yung tuka natatanggal ang buto, di ba pag nagkakatay kayo na madaling matanggal yung ano nila, no? Yan po itinuturing na malinis, pwedeng kainin. Ayan.
Kaya hindi ho tayo malilito kung alin ba ang pwedeng kainin. Alinsunod sa Misna, sa mga sinabi ng Misna, ang pato, gansa, itik, at mga kalahi nito ay nakapasa sa binabanggit na mga palatandaan at sila ay hindi mga mandaragit. Yan. Pasado po sila sa katangian para ituring na kosher foods ng Israel o ng mga Hudyo. Okay? Yan. Yung binasa natin ay Mishnah. Punta tayo sa Talmud. Yung pong Talmud, ito yung sinasabi ko mga kapatid, yung Talmud kanina, nabanggit ko, merong dalawang klase yan. Palestinian Talmud at saka Babylonian Talmud. Pareho silang naglalaman din ng ganitong kataga. Dito sa Talmud mga kapatid, mababasa nyo ng ganito. Sa 59a o sa unang bahagi ng Talmud, Call of Chelu Dores Tame. Bikol Sheenu Dores Tahur. Ano sabi? Bawat ibon na nanlalapa o umaatake ng biktima ay marumi. Ang bawat ibon na hindi mandaragit ay malinis. Yung bawat palang ibon na nanlalapa kumakain ng kanyang biktima, itinuturing itong marumi. Hindi ito ipinakakain. Okay? Pero yung ibon na hindi nanlalapa, hindi kumakain ng kanyang biktima, itinuturing itong malinis. Yan. So dito makikita ninyo na very specific na tinalakay ng Talmud yung palatandaan kung alin ang kosher birds. Tulad ng Misna, ang Talmud hindi rin nagbibigay ng listahan kung ano-ano ba yung mga ibon na dapat kainin ito na malinis. Hindi siya listahan, pero nagbibigay siya ng mga pahiwatig, nagbibigay siya ng mga katangian, palatandaan, kung alin ang hindi dapat kainin at ano yung dapat kainin sa mga ibon. Okay? Maliwanag dito, very specific, napakadetalyado. Yung ibon na nanlalapa, kumakain ng kanyang biktima, ito yung marumi, hindi kinakain. Pero yung ibon na hindi mandaragit, itinuturing itong malinis. Ang gansa po, pato, itik, at kung ano pa, sila po ay itinuturing na kosher. Kinakain po sila ayon sa pamantayan ng Talmud, na isang Jewish literature, o isa sa mga mahalagang mga aklat po nila. Ano po? Yan. Ngayon, dagdagan pa natin dito naman sa isa pang bahagi ng Talmud, Call of Hadores Bi Ocheltame Bashieno Dores Tahur. Bawat ibon na nanlalapa at kumakain ng biktima ay marumi, at ang ibon na hindi nalalapa malinis. Halos pareho din nung kanina. Yan. Tuloy pa natin. Of Tahor Nehar Bi Semana paano ba tumasahin? Semanay teka lang Semanav Echba Yetera Shepek Ye Goregyan Neklaf. Alam nyo, kahit hindi ako fluent magbasa ng Hebrew,
sinasanay ko yung aking sarili kahit sa ganitong sa pagbo-broadcast para kahit papaano hindi ako nakakalimot ng mga letra, no? Kaya lang napapansin niyo medyo kumikilala na ako ngayon kasi wala nang practice sa pagbabasa, no? So makikita niyo ang translation sa wikang Tagalog, ito yung mahalaga, no? Ang malinis na ibon, sabi ng Talmud, kasi yung kanina ay Talmud Chunin A, no? 59A, ito naman ay B, yung karugtong, ano? Ang malinis na ibon ay nakikilala sa kanyang mga palatandaan. May dagdag na daliri, epektibong kuko, at tuka na natatanggal ang buto. Pareho ng binabanggit kanina sa Mishnah, di ba? Sa 3:6 ng Mishnah. So, nagkakasundo ang Talmud at ang Mishnah, sa katangian o palatandaan kung alin ang kosher foods. Kaya ayon dito, yung malinisan niyang ibon, madaling makilala ayon sa kanyang palatandaan. Meron siyang extra 2, may craft, at yung kanyang lining ng gizzard natatanggal. Ano po? So kapag titignan ninyo ang gansa, ang pato, swan, pasok po silang lahat dito. Pwede silang kainin, no? Kaya itinuturing sila ng mga Hudyo na mga kosher birds. Okay? Now, punta pa tayo, tuloy pa natin ang Talmud. Yan. Ba't teka lang yung kulay nito. Yan. Sa Talmud 62b, nakalagay dito, okay, yan, 62b. Of Hamothar B Masreth Mothar. Yan po nakalagay, ano? Ang mga ibon na pinapayagan ayon sa tradisyon, o yung tinatawag nilang misora, tradisyon kasi misora, no? Yan. Ayon sa tradisyon o mesora ng mga Hudyo ay pinapayagang bilang kosher. Alin po yun? Yung binasa natin kanina. Ayan, no? Na yung gansa, no, yung pato, yung itik, ay kabilang po sa tinatawag na kosher ayon sa misora. Ganyan po yan. Tuloy pa natin ang Talmud. Yan. Teka, lagyan na iba yung kulay Yan. Okay. Ayon dito sa Talmud, ano po? Ano sabi dito? Batay sa kanilang tradisyon po yan, no? Yung binabasa nating mesura kanina, no? Yan. Of Hamotar Bemoseret Motar. Yan. Ibon na pinapayagan ayon sa tradisyon, pinapayagan malinis. Yung mga Hebreo, malimit silang magbigay ng paulit-ulit na kataga. Kasi kasama na ito sa kanilang style, sa kanilang stylistic. Kaya maging sa Biblia, may mga paulit-ulit na kataga ayon yun sa tradisyon ng mga Hudyo. Ibig sabihin nun, ganun nila binibigyan ng diin. Ganun nila pinahahalagahan. Yan. Yun yung kanilang talagang matibay na sinasabi. Pareho rin ng Talmud ang Mishnah sa kategorya na nagsasabi na yung gansa, yung pato, bibi, ano pa yon, yung swan, sila po ay pare-parehong itinuturing na kosher.
o angkop na pagkain ng mga Hudyo. Yan. Ngayon, so nabasa na natin mula sa Talmud at sa Mishnah na parehong Jewish literature na kinikilala nilang mga otorisado nilang mga literatura. Yan. Kumbaga, yan yung kanilang mga pinagpipitagang mga commentaries. Yan. Yan yung kanilang mga pinagkukunan ng interpretasyon. Interpretasyon po kasi ng Torah po yan yung Mishnah. Ngayon, dito pa sa isa pang otorisado nilang o pinagkakatiwalaan nilang mga rabay. Kumbaga sa atin, mayroon tayong mga theologian, mayroon tayong mga pinagpipitagan, kinikilala na mga professor ng biblical languages, katulad nila Dr. Gideon A. Durante, sila meron din. Katulad halimbawa nitong Rashi Chunlin. Ayan, ito isang commentary. Okay? Si Rashi. Si Rashi ay ito ay nasa 1040 to 1105 talagang ito yung mga kasikatan ni Rashi. Isa po yung pinagpipitagan ng mga Hudyo, ayan, o pinagpipitagan, basta yan at si Rashi ay nagpapakita rin na yung gansa, yung goose ay kabilang sa kosher foods. So narito po, ipinost ko na po dyan yun pong sinasabi ni Rashi. Yan, sa Chulin 62b. At syempre, dahil Hebrew po yan, nilagay na natin dyan yung Hebrew word na ginamit ni Rabbi Rashi sa kanyang komentary. Ano sabi niya? Yan. Ano sabi niya? Ito sabi niya: Kegon otan Shev megodalim ba batim tamigolin abasin. Yun yung may kulay pula, na direkta na tinukoy o binanggit ni Rashi na yung manok, yung gansa, yung pato, yung goose, nga rito, abasin, yung swan, itinukoy niya na ito ay kabilang sa kosher birds. Yan, sabi sa salin, gaya ng mga ibong inaalagaan sa mga bahay, manok, gansa at pato. Tinuturing niya po yan na mga kosher foods. Yan. Ganon din sa iba pa niyang sa karugtong, yan. 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 Ano po ang nakalagay dyan? Of ha mokhar kegon tamigulen ye abasin. Ayun, nilagyan ko ng highlights, wo breken. Yan. Kanina yung abasin nasa dulo, ito naman nasa bago ang dulo, Gayaan niya ng mga ibong inaalagaan sa mga bahay, inulit na naman, manok, gansa at pato. Yan, isinisiwalat niya ito para sabihin yun pong manok, gansa at pato ay pwedeng kainin bilang kosher birds. Yan. Ganito rin ang kanyang pagkakabanggit pa. Kegon tamigolen bi abasen o breken. Yan.
ang mga kilalang domesticated birds. Ang hirap na Tagalogin, ano? Ano ba yung domesticated? O, bahala na kayo dyan, no? Ang mga kilalang domesticated birds, gaya ng manok, gansa at pato ay kosher, sabi niya. Ano? Yan, kosher. Ang ibig sabihin ng kosher, angkop na pagkain. Yan, pwede nilang kainin. Itinuturing kasi nila itong malinis. Hindi siya karumal-dumal. Kaya yung manok, gansa at pato at lahat pa ng mga kapamilya nito, itinuturing po ng mga Hudyo ng mga kosher foods. Ha? So yan po yan. Malinaw yan mga kapatid, ha? Oh. Meron pang isa, itong Helkot Makalot Asorot. Okay? Yan. Sa isinulat ni Rambam. Ha? Yan. Sabi rito ni Rambam, of Hamokhar Lanu Shieng Dores Mothar. Yan. Bawat ibon nakilala natin na hindi mandaragit ay pinapayagan. Ano yung pinakalunduan nito? Pinapayagan kainin. Hindi siya itinuturing na marumi. Itinuturing itong kosher foods ng mga Hudyo. Ayon din sa tradisyon o sa tradisyong pagkain ng mga Hudyo. Yan. Kaya kapag kami magtatanong, pwede bang kainin ang gansa, ang patong, itik? Ang sagot ko po mga kapatid, pwede. Ayon sa Biblia, ayon din sa mga Jewish literature at maging sa mga Jewish commentaries, ay pwede. At ganun din sa mga pinagpipitagan nilang mga rabay. Yan. Isa pa, pansinin po ninyo dito yung pagdiriin ni Rambam. Of shi eno dores ho mukhar lanu she ho tahur motar. Bawat ibong hindi nanlalapa at kilala sa atin bilang malinis ay pinapayagan. Yan. Pansinin po ninyo, no, meron ditong pinaka keywords yan, no? Yung salitang kilala sa atin, bawat ibong hindi nanlalapa at kilala sa atin bilang malinis ay pinapayagan. Yan. Yung salitang kilala sa atin, ito po'y nangangahulugang accepted by the Jewish tradition. No? Kilala sa, kumbaga ako isang Hebrew, no? Sasabihin ko, kilala sa atin bilang malinis ay pinapayagan. Ayon. Ito yung mga accepted na pagkain by the Jewish tradition. At sa panahon ni Rambam noong 12th century, yun pong pato, manok, gansa at mga kahalin tulad nito, lahat po yan ay makakain. At kinakain ng lahat ng Jewish communities. Yan. Kaya para kay Rambam, yung manok, yun, yung katulad dito, sinabi ni Rashi, yung manok, gansa, pato at iba pang katulad niyan, yan yung sinasabi kilala sa atin. Yan, no? Kasama po yung pato diyan, gansa, yung swan, ay itinuturing na kosher, pwedeng kainin, no? Yan. Maliban pa sa mga yan, marami na tayong nabanggit, ano? Andiyan na si Rashi, si Rambam, mayroon na din tayong Mishnah, may Talmud, may biblical text, may mayroon din tayong Filipino biblical
expertise sa biblical Hebrew katulad ni Dr. Durante, at ganun din sa ating The Ministry Magazine, nagkakaisa sila na nagsasabi na yung pato, gansa, swan, pwedeng kainin. Dagdagan pa natin, mula naman sa isa pang rabbi ng mga Hudyo, si Yosef Karo, dito sa Yore Deri, Adeya 82.3. Yan. So dito ay makikita natin yung mga kataga rito, Yes, omrem shekol of shi chartomo nakhav okhav raglo rekhaba keshel abaz biyadua she enudoris o motar bi akchela yes lo slosha semanim bgofo. Yan, makikita ninyo sa saling Tagalog ang nakalagay, sinasabi ng ilan na anumang ibon na ang tuka ay malapad at ang lapad ng paa nito ay malapad tulad ng pato, tiyak na hindi ito ibong mandaragit, hindi ito Doris. Yan, yung Doris kasi karumal-dumal po yun, mandaragit po yun, bawal sa kanila yon. Yan, hindi ito Doris. At ito ay pinapayagang kainin kung mayroon itong tatlong palatandaan sa katawan nito. Ayun. Kaya yung swan, pato, itik, ano pa ba yan? Pwede silang kainin. Yung goose pwedeng kainin. Okay? Dagdag pa, dito pa sa salaysay pa ni Rabbi Yosef Karo, sorry. Bes omrem shien Leshmoth Athlu Alzi Bem lek ekol Sham of Ella B Masret Shi Kevu Bushi Ho Tahor. Tapos may question open dyan, Baruch Klainon Evetib Natvav. Mahirap siya basahin kasi wala siyang wala siyang vowel sign. Medyo familiar sa akin kasi naka naka-square script na siya, Yan. Pero wala siyang vowel sign. Yung mga vowel sign, yun yung mga tuldok-tuldok na nakikita natin doon sa mga typical na mga Hebrew, yung nilagyan na ngayon nila ng vowel sign. Ito ay wala, kaya medyo nangangapa tayo, Yelen yakem nohekem even esha north. So yan yung mababasa natin, by the way mga kapatid, hindi ako fluent sa Hebrew, kaya ko lang ito binabasa, kasama na to sa aking pagpapractice. Dito na ako nagpapractice na magbasa, para hindi ko malimutan yung mga letra, pero ang mahalaga dito yung translation mga kapatid. Ayan, sabi ng Rema, at may mga nagsasabi na hindi dapat umasa kahit dito at hindi dapat kumain ng anumang ibon maliban sa may tradisyon na tinanggap na ito ay kosher. Ano daw? Ulitin ko maganda ito. At may mga nagsasabi na hindi dapat umasa kahit dito at hindi dapat kumain ng anumang ibon maliban. Lagyan natin ng highlights, para malagyan natin ng emphasize. Yan, maliban sa may tradisyon na tinatanggap na ito ay kosher ayon sa Aruk Kahal 56 at Tieb 59, at ito ang ating kaugalian at hindi dapat baguhin.
Yan. Ito anya ang ating kaugalian at hindi dapat baguhin. Yan. Oh. Alin po yun? Yung mga nabasa natin kanina. Yung swan, pato, kasama na nga manok di ba? O, itik, ano? Yan po ay mga kosher. Pwede silang kainin. At ang wika nito, at ito ay ating kaugalian, hindi dapat baguhin. Yan. O. Punta pa tayo dito kay Shokran Aruch. Yan, by 16th century. Yore Delia 82:3. Umaasa tayo sa mga tradisyon o yung mga mesora. Umaasa tayo sa mga tradisyon ng ating mga ninuno tungkol sa mga kosher na ibon. Yan, ano? So, makikita na natin diyan, talaga kinakain po sila, mga kapatid, ha? Isa pang mapagkakatiwalaang source, no? Source. Itong article na ito na yung kaya Rabunim of Bais Horaa, yan, 2018. Yan, no? So, dito makita nyo, pinicturean ko na lang din ito, no? Tapos pinas ko dyan. At iniliwat natin sa wikang Tagalog, no? Kasi masyado siyang marami, no? Kakautal-utal ako nito pag binasa ko pa ito sa English. Babasahin ko lang sa inyo sa pagkakaliwat na sa wikang Tagalog. Ganito ang ating mababasa. Ang idea dito ay ang apat na semanim para sa mga ibon. Ayon. Ang simanim po, mga kapatid, pag sinabing simanim, yan po yung nagsasabi ng mga palatandaan o yung mga katangian para masabi mo at malaman mo na yung hayop na ito ay kosher. Yan, o pinapayagang kainin. Sabi rito, ang ideyang ito ay mayroong apat na simanim o palatandaan para sa mga ibon, kung saan tatlo sa mga ito ay madaling makilala, gaya ng iyong isinulat. Dahil marami tayong scientific information tungkol sa mga ito, dahil nakabase ito sa physical na katangian ng ibon, ang ikaapat na siman. Yan. Yung ikaapat na siman, gayon man, ay ang pagiging hindi doris. Ibig sabihin ng hindi doris, hindi siya mandaragit. Ano po? Yan. Ngayon, tuloy. Ang palatandaang ito nakadepende sa kilos o ugali ng ibon. Kaya ito hindi malinaw sa atin. Tulad ng sinasabi sa Gemara Chunlin 62b, may isang ibon na tinatawag na Tarnigolta de Akma, o literal na manok ng swam, na inaakala noon na hindi ito doris, hanggang sa nakita ng tiyasal na ito pala ay talaga namang doris. Yan. Tuloy. Dahil dito, sabi ni Rashi na hindi natin dapat kainin ang anumang hindi kilalang uri ng ibon, maliban kung mayroong mesora o palatandaan. Mayroong mesora para dito. At ito ang minhag ng Ashkenazi, tulad ng binanggit ni Rema sa Yore Delia 82:3. Ang mga ibon na may tradisyon tayo na hindi doris ay tiyak na kosher. Hindi doris, hindi mandaragit, no? Tiyak na kosher. Yan. Ngunit ang mga bagong uri ng ibon na wala tayong tradisyon tungkol sa kanila ay mananatiling tanong. Yan, ha? Kaya hindi ito kinakain ng mga Ashkenazi. No. Yung mga questionable, hindi nila kinakain. Pero yung mga napag-aralan na nila, tulad ng pato, itik, swan, gansa,
yan po ay itinuturing na nilang kosher. So, maliwanag po yun mga kapatid, ha? Yan. Oh. Tuloy natin mga kapatid, ano? Yan. Sa madaling salita, yung ating pinag-aaralan ngayon na gansa, tanong ay karumal-dumal ba? Hindi po sila karumal-dumal mga kapatid. Lahat ng family, swan, goose, duck, peking duck, lahat po yan ay hindi kasama, for recap, hindi kasama sa listahan ng Levitico 11, Deuteronomy 14 na ipinagbabawal kainin at itinuturing na karumal-dumal. Sila po ay tinuturing na malinis na ibon. Hindi rin sila pwedeng ihanay sa mga hayop. No? Hindi hiwa-hiwala yung kanilang paa, ay kabilang na sila sa palatandaan ng mga hayop na dapat baak ang paa. Ano? Dahil hindi sila kabilang sa kategorya ng hayop. Sila po ay nasa kategorya ng ibon. Okay? Yun yung isang point. Pangalawang points, kahit na nagkaroon ng swan sa saling King James Version, napag-alaman natin, napatunayan natin mula sa mga biblical scholar, sa may mga kinalaman sa biblical Hebrew, itinama nila na yung swan doon sa King James Version ay maling salin. Ano po? Yan. Kasi nga hindi sila kasama sa listahan ng pinagbabawal doon sa Levitico 11, Deuteronomy 14. Okay, ang dapat na salin, sa halip na swan, dapat ay kwago. At isa na rito na nagsabi sa atin ang The Ministry Magazine at gayon din si Dr. Durante. Okay? Yan. Pinagtibay pa ang ating pag-aaral ng Jewish traditions at ng mga literature. Jewish literature, kagaya ng Mishnah, kagaya ng Talmud, at ng iba pang mga scholar o rabbi nila. Na tulad nila Rashi o Rambam, sino pa ba yun? Si Chikbam Aruk, marami, yung iba pang mga nabanggit na natin, yan. Kaya sa hapong ito, as a conclusion mga kapatid, ay ang aking pong panig, ang aking stand bilang isang laiko ng iglesia, evangelist at apologist, ay pwedeng kainin ang gansa, ang pato, ano pa yung isa, yung swan, yung gansa, yung pato at ang itik. Pwede po silang kainin sapagkat ito itinuturing ng Biblia na mga mali sa ibon at pwedeng kainin alinsunod sa Levitico 11 at Deuteronomy 14 at gayon din sa Jewish concept o context. Ano po? So, yan po pansamantala nating tugon tungkol sa pinag-aaralan po nating ito. Yan, So, sana hindi ako nagdulot sa inyo ng kalituhan, kundi maging karagdagang impormasyon sa inyo. Kung kayo naman ay hindi husto sa aking naging pag-aaral, tayo naman ay mayroong kanya-kanyang kanya-kanyang stand. Kung hindi kayo panatag na kainin yung mga binanggit kong mga tinatawag nilang kosher foods, huwag po ninyong kainin. Kung ito ay makapagpapatisod sa inyo, manatili na lang kayo, huwag itong kainin. Pero doon naman sa mga kumakain ito at natutuya, yun namang inyong pagkain ay meron namang basyan at tinuturing naman niyang kosher foods. Yan. So, ganun lang mga kapatid, kung sa inyo hindi pa ito pagkain at hindi pa kayo kumbinsido, ay manatili kayong huwag kumain.
At wag naman ninyong yuyurakan, tutoksoin, aalimurain yung mga kumakain kasi mayroon naman din silang basihan mula sa Biblia at iba pang mga article o mga source. Ano po? So, yan po yung pansamantala kong masasabi. Okay, ang oras ay alas 4:16 ng hapon dito po sa Pilipinas. Muli po ay dito muna natin tinatapos ang ating pong pag-aaral. Sa mga susunod po rin pagkakataon ay tatalakay naman natin yung mga request sa ating paksa. Okay, bilang pagtatapos mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Let us pray. Maraming salamat po Amang Banal sa inyo pong patuloy na pangangasiwa sa pagitan ng programang ito at ng mga kapatid. Dalangin po namin na ang aming pong napagsalusaluhan ay maging referensya, magamit sa ikalalalim ng pag-aaral at lalo na sa pagkakilala po sa inyo. Binabalik po namin Amang ang aming pagluwalhati sa inyo, ang aming pasasalamat at patuloy na managana sa amin ang inyong pong pag-ibig. Ganon din po ang biyaya ng aming Panginoon Kristo ay patuloy naming maranasan sa tuwina at ang walang maliw na pakikisama ng banal na Espiritu ngayon at magpasa walang hanggan. Dalangin namin ito sa inyo Ama sa pamamagitan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so mapagpalang hapon po mga kapatid sa inyo pong lahat. God bless po. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida sa inyong lahat mga kapatid. Mispa Shalom sa inyo pong lahat. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.